shout. Let's praise the Lord. When I'm weak, I'm always strong through the power of the love you've given unto us. In your presence we belong as we lift our hands in praise. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray that you will be with us. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray that you will be with us today. Lead me to the rock that's higher than I. Take away the sin that made me blind. Show me a way so I can see. I'm here for you, hear me, God. I thirst for you, hear me, God. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I wait on you. Oh, Holy Spirit,
the Holy Ghost in our hearts. And fix whatever that needs to be fixed. Repair whatever is broken in our bodies, our souls, and spirits. He's all powerful. He's a God of comfort, the God who heals. Oh, we call upon you, Lord. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Come, Holy Spirit, change me. Break chains so you can free me. Come down and see me through. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Let the Holy Ghost minister upon you right now. Come, Holy Spirit, change me. Let the strength of the Holy Ghost touch you, heal you, fix you. Come down and see me through. Sing one more time. Sing, church, come down. Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and see me through. Hindi ka papautismado ng Banal na Espiritu Santo. You ask the Lord tonight. Change me. Break chains so If you have been you baptized can and you need the free me. infilling of the Holy Come Ghost, down ask Him and see me tonight. through. Ito ang gabi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na niniwala sa bautismo na ng Banal na Espiritu Santo, sa niniwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Huwag mo hayaan humadlang sa puso, sa isip mo, sa katawan mo. Release! Release your bodies, your souls, your spirits. Surrender! Surrender to the power of the Holy Ghost! Come down! Say, come down, Holy Spirit, and fill me! Come down and fill me. Your healing power and touch me. Come down and save me through. Holy Spirit, Oh Lord, my God, when I in awesome wonder
consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, O Lord. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Good evening po mga kapatid. Welcome po sa ating pong online General Bible Study. Salamat po sa ating pong napakabuting Diyos dahil kasabay po na nangyayari po sa paligid ay patuloy po siyang nagbibigay po sa atin ng gabay at nourishment po for our souls. So we would also like to thank our beloved Bishop Louie and Pastor Norma for their relentless guidance in our congregation. Alam ko po that you're all excited to hear the Word of God, yung pong pag-aaralan po natin ngayong gabi. Pero bago po tayo magsimula, like we usually do, yuko muna natin po ang ating pong maulo. Tayo po humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Amang banal na nasa langit, we praise and glorify your name. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na biyaya at pagpapala po sa amin. At this moment, clean our hearts so your word can move freely in us and that we be enlightened through your message. Lord, tulungan mo po kami na maunawaan po ang iyong pong katotohanan sa aming pong pag-aaral, lalo na po kung paano po kami magiging isang tapat at matalino sa lahat po ng mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin. Ingatan mo rin po ang bawat isa po na manonood ng programang ito. Muli sa iyo po lahat na kadakilan at kapurihan, your most precious and wonderful name. In the name of Jesus, Amen. So praise God, last week we have finished part 1 in which we learned kung ano po yung ginawa po ng steward. So una, tininato niya po kasi na para bagang sa kanya po yung pong pinagkatiwala lang sa kanya. That resulted to an accusation. Kaya ano pang nangyari? Pinatawag po siya. And worse is, pinanagot po siya sa kanya pong ginawa. However, as we continue, let's talk about the story further. Now regarding his remedial action. Kung mapupuna po ninyo mga kapatid, nung narinig po ng steward yung pong verdict of dismissal, he immediately realizes a painful truth. Na ano po? The past cannot be undone. Yung pong mismanagement po niya of his master's goods
ay nangyari na po. Kaya yung pong mga consequences ng kanya pong ginawa ay hindi na po maiiwasan. So yung pong accusation that he had wasted his master's possessions or wasted his master's goods ay nagsasabi na nangyari na po yung damage. That is why no matter how much he regret yung pong kanya pong ginawa ay hindi na po mabubura kung ano po yung nangyari na. Meaning, first, he cannot erase the waste. So yung po mga resources na mishandle po or loss ay hindi na po basta maibabalik by wishing the past away. Kasi po, na-produce na po ng kanyang careless stewardship yung pong consequences na ito po'y nag-reflect naman po sa mas malawak po na biblical principle. Ano po ito? Actions have lasting effects. Kaya po sa Galatians chapter 6 verse 7, for whatever a man sows, that he will also reap. That means ang mga choices made in the past inevitably produce results that must be faced. Or yung po mga desisyon na ginawa po noon ay may mga bunga po yan na hindi po maiiwasang harapin. Second, he cannot return the wasted years. Bakit? Kasi po once na lumipas na po ang oras at panahon, hindi na po ito kayang mabalikan pa. That is why, na-realize po niya na yung pong kanyang sinayang niya na pagkakataon ay tuluyan na pong nawala. Kaya nga po ang sabi po sa Psalms chapter 90 verse 10, the days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. So ito po ay nagpapaalala po sa atin about the irreversible nature of time. Na nagde-describe po na ang buhay po ng tao as limited and passing quickly. Kaya nga sinabing we fly away nung talata. So similarly po sa James chapter 4 verse 14, ito po ay nagpapaliwanag po na ang buhay po is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Kaya yung pong kanyang realization ay nagpakita po ng isa pong painful awareness na ang sinayang niya pong oras ay hindi na po pwedeng mabalikan pa. Pero sa kabila po nito mga kapatid, pwede po niyang i-direct po yung kanya pong kinabukasan. In what way? Brothers and sisters, although hindi na po niya kayang baguhin po yung kanya pong nakaraan, yung kanyang nakalipas, meron pa rin po siyang abilidad para impluwensyahan po kung ano po ang mangyayari sa susunod. So as a result, ito pong realization na ito ay naging isang motivation po para sa kanya pong remedial action. That is why, instead na manatili po siyang paralisado by regret, siya po ay nagsimulang mag-isip strategically kung papaano po gagamitin yung maliit na authority that he still possesses. Kaya nga po sa Luke chapter 16 verses 3 to 4, ang sabi po rito, then the steward said within himself, what shall I do? Ano ang gagawin ko? For my master is taking the stewardship away from me. Kukunin na sa akin yung pagiging steward ko. I cannot dig. I am ashamed to beg. Nahihiya ako. Makiusap. I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. Ano po ibig sabihin? Tinanong niya po yung sarili po niya kung ano po yung kanya pong gagawin at aalamin para kumilos po sa paraan na maghahanda po sa kanya para sa kinabukasan po niya. Sa madaling sabi, while people cannot undo past mistakes, they can choose a new direction. So kahit po pala na hindi na po natin kayang baguhin yung po mga nagawa po nating mali, ay pwede po pala tayong pumili ng bagong patutunguhan. Kaya nga po ang sabi po sa Philippians chapter 3 verses 13 to 14, brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
So sa madalit salita, ito po yung nagsasabi na kalimutan na daw po natin yung nakaraan and press forward. Saan? Patungo po on what lies ahead. Therefore, ang isa po sa pinaka-crucial na tinuturo po sa atin is that even when the past cannot be changed, the future can still be redirected through thoughtful action and responsible choices. Ibig sabihin, kahit na hindi na po mababago ang mga nakaraan po, ang hinaharap po ay maaari pa pong mabago sa pamamagitan po ng maingat po na pagkilos at responsableng mga desisyon. So apparently, after realizing that his position will soon be taken away, kumilos po siya ng mabilis and decisively. Instead na manatiling passive or maging desperado sa kanya pong sitwasyon, tinawag niya po yung pong merong mga utang sa kanyang master. As found in Luke chapter 16 verse 5, basahin po natin. So, he called every one of his master's debtors to him. So ito po mga debtors na ito were likely tenants or merchants na mga nanghiram po or nangutang po ng agricultural products katulad po ng oil at saka ng wheat mula po sa estate. Bakit? Because minamanage po ng steward yung po mga accounts na nasa kanya po lahat yung authority para i-oversee yung po mga financial records at gayon din yung po mag-negotiate ng terms of repayment. Sa pamamagitan po ng pagpapatawag po sa mga debtors na ito individually, nagsimula po siya mag-implement ng isa pong strategy na nakadesenyo po para saan? Para ma-secure po yung kanyang goodwill para sa kanyang kinabukasan. Although, sigurado na po yung pong kanyang dismissal. Pero, meron pa rin po kasi siyang pansamantalang access sa mga financial documents at ng authority na naka-associate sa kanyang office. Kaya ano pong ginawa niya? Ginamit niya po yung pong kaunting oras na nalalabi or natitira po sa kanya pong posisyon para po mag-adjust po sa mga utang na nakatala po sa kontrata. Hence, ito pong pagkilos na ito ay nagpapakita po ng kanyang awareness na maaari pa siyang isustain ng relasyon at pabor pagkatapos po niyang bawalan ng trabaho. Meanwhile, nag-unfold naman po yung pong plano niya sa pamamagitan po ng mga specific negotiations with the debtors. Sa paano po paraan? Yung pong first debtor owes the master 100 measures of oil. Yan po ang utang niya. So kung titignan po natin sa agricultural economy, sa ancient Near East po, napakahalaga pong commodity po ang olive oil po sa kanila na yan po'y ginagamit para sa pagkain, ginagamit din po yan sa trade at para sa mga religious purposes. Kaya po ano po ginawa niya? Nag-instruct po siya sa debtor na isulat muli po yung kontrata para mabawasan po yung utang ng kalahati or 50 measures. Na ayon po sa Luke 16 verse 6, ang sabi po rito, and he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Kaya po, ito pong pagkaltas na ito would have created immediate gratitude mula po sa debtor. So naging kalahati na lang po kasi yung utang niya from the original amount na 100 measures. Kumbaga, ang laki po na nabawas at na-discount po niya sa utang niya na original. Yan po yung nangyari po sa first debtor. Now, apparently, ito naman pangalawang may utang. Itong second debtor owes the master 100 measures of wheat. So yung una oil lang utang, yung pangalawa wheat naman. And I just want you to know na ang wheat po ay isa po sa pinakamahalaga po yan na staple crops po in the ancient world. So for this reason, ay naging significant po yung pong utang na ito. So nagbigay po ngayon ng instruction yung steward po sa kanya na isulat po muli yung pong kasunduan. Para Para yung pong halaga ay maging 80 na lang na measures instead na 100. Yung pong original is 100. Ayon po sa Luke chapter 16 verse 7. Then he said to another, and how much do you owe? Magkano ang utang mo? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. Kunin mo yung bill mo at isulat mo 80 na lang.
So although mas maliit po yung pong nabawas kaysa dun po sa merong utang na oil, pero ito po'y nagpapakita pa rin po ng isa pong maluwag na pagbibigay. So kahit na paano, meron pa rin po kasing discount or nabawasin pa rin ng kahit na kaunti yung kanyang utang kaysa sa wala pong nabawas. That is why, wag po natin gagawin na hindi man lang po matuto magpasalamat kahit na maliit lang po yung na-discount. Dapat maliit man, malaki man, ay pasalamatan po natin, i-appreciate po natin yan. However, sa pamamagitan po ng mga negotiations na ito, nakabuo po yung steward ng goodwill sa mga umutang. Na nag-reflect naman po sa wisdom na sinabi po sa Proverbs chapter 22 verse 1. Ang sabi po rito, a good name is to be chosen rather than great riches. Dahil sa ginawa niya, at some point, medyo bumango po ng konti yung pangalan niya. Or I should say na na-minimize po yung kanyang kasiraan. So sa pamamagitan po ng pagbabawas po ng kanila pong mga burdens, siniguro naman po niya na yung pong mga tinulungan niya ay maaari din po siyang tanggapin kapag nawala na po siya sa posisyon. So apparently, itong ginawa niyang pagbawas, pagkaltas po ng utang ng mga debtors na ito ay nag-reflect naman po sa isang biblical value na sinabi po sa Proverbs chapter 19 verse 17, basahin po natin. He who has pity on the poor lends to the Lord. Ano po ibig sabihin? This is helping others in time of need. Yan po yung panahon na tinutulungan natin ng ibang tao na nangangailangan. Same with Isaiah 58 verse 6. Ang sabi rito, is this not the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Ano po ibig sabihin? Pinapakita po dito yung pong kagustuhan po ng Diyos na pagaanin po yung pong mga burdens, yung mga kabigatan, at mapalaya po ang mga tao from oppression. Kaya po, sa pamamagitan po ng pagkaltas po ng mga utang, unintentionally ay pinakita po ng steward ang isang principle consistent sa concern po ng Diyos. Para maibsan po yung paghihirap ng mga tao na nagpakita ng dramatic shift po yan in the direction of wealth. Paano po? Before, toward himself, patungo sa sarili niya. So previously po kasi, dinedirekta niya po yung po mga resources patungo sa kanyang sariling kapakinabangan. So tila baga, yung pong kanya pong pangangasiwa ay nahubog po sa pamamagitan ng self-serving priorities. So dumaloy po yung pera papadoob na nadagdagan naman po ng nakapaikot sa kanyang personal interest and advantages. And this is the common human tendency. So tinrato po ang yaman bilang isang pamamaraan ng self-security or personal advancement. Pero ang sabi po ng Lord sa ganitong klase ng pag-uugali, as found in Luke chapter 12 verse 15, and He said to them, take heed and beware of covetousness. So this implies na ang yaman po na ginagamit lamang po para sa personal gain ay maaari po yung maging spiritual trap. That is why we need to be careful na huwag po nating hayaan na mapunta po tayo sa ganyan. So nung una, patungo sa sarili niya, ngayon naman, or now, toward people. This means that in contrast, ito pong steward ay dinirekta po ang yaman sa panlabas. Sa paano pong paraan? Instead na itago niya po yung mga resources na nakatuon po sa sarili niya, ni-redistribute niya po yung pong mga resources sa pamamaraan na nakainabang po ang iba. Nabawasan po ang mga utang, pati yung mga burden ay gumaan, at mas tumibay po ang relasyon. So in essence, nagsimula pong kumilos ang yaman tungo sa ugnayan sa kapwa sa halip na para sa pansariling interes. Kaya ito pong panlabas sa pagkilos na ito ay nagpakita po ng isang principle na madalas mo lumilitaw po yan sa mga katuruan po ni Jesus Christ. As found in Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you.
Ibig sabihin, ang generosity po transforms the purpose of money from self-protection to service. Ang pagiging mapagbigay po ay nagbibigay po ng bagong layunin para sa sarili tungo sa paglilingkod po sa iba. Sa madalit sabi, ang turning point po na ito ay nagpapahayag po ng isa pong fundamental principle of the kingdom of God. Ano po ito? Money exists to serve people. Yan po ang totoo. Not the other way around. Kaya po, ang pera, kaya po yan nandyan para paglingkuran po ang tao. Hindi po para ang tao ang maglingkod po sa pera. Now, why is this? Sapagkat po sa maraming societies po, madalas po kasi ang yaman po ay nagiging ultimate goal. Kaya ang relasyon po sa tao ay nasasakripisyo para sa financial gain, yung po yung nakakalungkot. However, yung po mga katuruan po ni Jesus Christ consistently reverse this priority. How? Money is temporary resource but people possess eternal value. Ang pera po ay pansamantalang yaman lang po yan. Subalit ang tao po ay may panghabang buhay po yan na halaga. Kaya po pinibigyan po ng diin ng Lord ito pong perspective na ito sa Mark chapter 8 verse 36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? In other words, maaring merong practical importance ang yaman, yes. Pero kailanman ay hindi po nitong maaaring palitan yung pong compassion at human concern. Sa makatuwid, when wealth begins serving the needs of people rather than the desires of selfish accumulation, ano po nangyayari? It aligns more closely with the values of God's kingdom. Ganun po ang nangyayari. Kapag ang yaman po ay nagsimula po maglingkod sa pangangailangan po ng tao sa halip na sa pagnanasa ng pansariling pag-iipon, mas umaayon po ito sa mga pagpapahalaga po ng kaharian po ng Diyos. Now moving forward, pagkatapos po ng steward, bawasan yung po mga utang ng mga client ng kanya pong master. Ang matindi po dito ay ine-expect po na dapat paparusahan po siya or magagalit po yung master po niya sa kanya. Pero sa hindi po inaasahang pangyayari, ang sabi po sa Luke chapter 16 verse 8, so the master commended the unjust steward. Ulitin ko ang sabi, the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. Ano po mapupunan po ninyo? Unusual po sa isang dishonest o sa isa pong unjust na steward na makatanggap po ng anumang klase ng papuri. Kaya nga po malinaw na in-identify po siya bilang isang unjust steward. Kasi po yung po kanyang earlier conduct remains morally wrong. At hindi po ito excuse. Rather, yung pong commendation po ay nakasentro po sa wisdom or shrewdness po niya in responding sa problemang hinarap po niya. Na nung na-realize po niya na yung po kanyang posisyon ay mawawala na, matatapos na po, siya po ay kumilos decisively and strategically para maganda po sa kanyang kinabukasan. So in-acknowledge po ng master niya po yung pong practical intelligence na pinakita po sa pagkakataon na ito. That is why yung kanya pong behavior reflects yung pong klase ng foresight na madalas mong pinupuri pag ginagamit po ito ng tama. For example, sa Proverbs chapter 6 verses 6 to 8. Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise, which having no captain, overseer, or ruler. Imagine having no captain, walang kapitan, wala ding overseer, wala ding ruler. Provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. So ano po mapapansin po ninyo? Dito po in-encourage po ang mga tao para observe po yung langgam na naghahanda po wisely para sa kinabukasan po niya. So similarly, ang Luke chapter 14 verse 28 po ay nagtuturo din po ng kahalagahan po ng pinag-isipan na pagpaplano bago desisyonan po ang isang bagay like what we have discussed last time. Pero sa parehas po na case, wisdom involves recognizing future consequences and acting accordingly.
So ang karunungan po ay ang pag-unawa sa magiging epekto po yan sa hinaharap po at ang pagkilos batay po dito. However, hindi po ba kayo nagtataka, bakit naman po i-commend ng master ang sino man na naakusahan of wasting his goods? Paano nangyari yun? I-commend siya samantalang sinayang niya yung goods, yung possession. I just want you to know na hindi po ine-endorso po ng master ang dishonesty. Hindi po. Sa halip, inacknowledge niya po yung pong abilidad ng steward na to recognize reality and act quickly in light of it. Kaya nga po immediately pagkatapos sabihin yung commendation, ang sabi po sa Luke chapter 16 verse 8, ang sabi ng Lord, "For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light." So ang point po ay hindi po para i-encourage yung pong unethical behavior. It's not like that. Kundi para po i-highlight yung pong urgency and strategic thinking na pinakita ng steward. Bakit? Kasi na-realize po niya kasi yung pong kanya pong current situation was temporary. At kailangan niya pong maghanda para sa kung ano po ang darating sa susunod. At ito pong awareness na ito ay nagdala po ngayon sa kanya para kumilos sa mabilis. Unfortunately, in contrast naman po, marami naman pong tao ang nagsasabi at nagke-claim naman po na sila po belong to God's kingdom. Na kung minsan ay nabibigo po silang maipakita yung pong parehas na level ng pagiging seryoso patungkol po sa habang buhay na realidad. Kaya paulit-ulit po nananawagan po ang salita po ng Diyos sa mga mananampalataya na mamuhay po ng ganitong klase ng awareness. For example po sa sinabi po sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 na sabi rito, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil." Thus, yung pong commendation ng master ay nagsilbi pong bilang isang dramatic centerpiece ng parable. That is why, hinahamon po nito yung pong mga tagapakinig, yung pong mga listeners, na mag-reflect on whether sila po ay nagpapakita ng same level of wisdom and urgency sa paghahanda po sa kanila po spiritual future na katulad po ng steward na nagpakita po ng paghahanda for his earthly one. Notably, yung pong commendation ng master focuses on 3 qualities na pinakita po ng steward after he realizes that his position is ending. First, yung kanya pong awareness. Nung nag-demand po yung master ng account ng kanya pong stewardship, na-recognize po ng steward na yung pong kanyang authority at yung kanyang pong seguridad ay maglalaho na. Kaya ito pong awareness na ito ay nagdulot po sa kanya na i-reconsider ngayon yung pong kanyang ginawa at magplano po siya para sa kinabukasan. Kaya po ang sabi po sa Psalms 90 verse 12, "So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Sa makatuwid, recognizing the limited nature of life. Ano po nangyari? It produces wisdom and careful living. O yung pong pangunawa na may hangganan po ang buhay ay nagdudulot po yan ng karunungan at maingat na pamumuhay. Pangalawang qualities, urgency. Nung naintindihan po ng steward yung kanyang sitwasyon, kumilos po siya na mabilis ngayon. Hindi na po siya nag-delay, hindi na po siya nag-deny pa o ng realidad. Instead, ano po ginawa niya? Dali-dali niya pong tinawag yung pong mayroong mga utang po sa kanyang master at inadjust po yung kanila pong mga account. Habang meron pa po siyang authority to do so. That is why yung pong kanyang ginawa ay nag-reflect ng sense of urgency na kulang po sa ibang tao. At yung po ang nakakalungkot. Pag wala po yung sense of urgency sa atin, lalo na po kung kinakailangan po na gawa ng aksyon or paraan ng isang bagay, lalo na pagdating sa problema, kaya marami po ang napapahamak dahil sa kakulangan po nito. Kaya po ang sinasabi po kasi sa atin sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, tayo pong mga mananampalataya is told to walk circumspectly. Bakit? Because redeeming the time, the days are evil.
Ano po ibig sabihin? When people understand that time is limited, they begin to use it more wisely. Kapag nauunawaan na po kasi ng tao na limitado na lang po ang oras, ang nangyayari po, ginagamit na po nila ito sa mas matalinong pamamaraan. Pangatlong qualities, foresight. Naunawaan po ng steward na yung pong kanyang kinabukasan ay nakadepende po sa relasyon po na binuo niya bago pa po niya mawala yung kanyang posisyon. So sa pamamagitan po ng pagbawas po ng mga utang ng mga client ng master, siniguro niya po na siya po ay iwe-welcome po sa kanila po mga tahanan after his dismissal, which was commended throughout Scripture. Kaya nga sa Proverbs chapter 22 verse 3, ang sabi rito, a prudent man foresees evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. Ano po ibig sabihin? Meaning, the steward anticipates what lies ahead and prepares accordingly. Na-anticipate niya kung ano ang meron sa unahan. So, inasahan niya po na yung darating po na panahon at naghanda po para dito. Yan po ang foresight na sinasabi. Thus, yung pong papuri ng master or commendation does not celebrate dishonesty, hindi po. Kundi, hinighlight po niya yung pong awareness, urgency, at yung pong foresight ng steward. Yan po yung mga qualities po that Jesus calls His followers para din po i-demonstrate po ang paghahanda para sa eternal realities. So we can say that the steward realized something bago pa mahuli ang lahat, na ito pong realization na ito ay naging turning point po ng kwento. Although hindi na po niya kayang baguhin ang nakaraan na nakalipas niya, but he still has a brief window of opportunity po para makapaghanda po for what lies ahead. At ito po yung nag-reflect naman po ng mas malawak naman po na biblical theme patungkol po sa kahalagahan po of responding wisely sa mga pagkakataon ng realization. Kaya nga po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, ang sabi rito, whatever your hand finds to do, do it with your might. Similarly, in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, this reminds believers that now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So therefore, patuloy po tayong binabalaan po ng Biblia na huwag pong baliwalain po yung pong mga pagkakataon po for repentance or change while time remains. Yung pong response po kasi ng steward ay nagpapakita po kasi ng klase ng urgency na lumilitaw po yan when somebody or someone recognizes na yung pong kanilang circumstances are about to change. Consequently, yung pong sitwasyon po niya ay nagpapakita po ng mahalagang bagay that many people live carelessly until they suddenly become aware of consequences. Marami po kasing tao ang nabubuhay po ng wala pong pag-iingat hanggang sa bigla po nilang makita ang mga bunga po nito. So pag dumarating na po ang problema, binipilit po sila nito na evaluate po yung kanila po mga prioridad at gumawa po ng mga desisyon patungkol po sa kinabukasan. At ganyan po kuminsan ng tao. Hanggat hindi po aware, ay patuloy po silang namumuhay na wala pong pakialam sa paligid, wala din pong pakialam sa iba, or wala din pong pakialam sa buhay. Pero once na dumating ngayon ng problema, biglang ngayon nagkakaroon ng realization. Now meanwhile, sa Luke chapter 16 verse 8, for the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Mga kapatid, yun pong sons of this world refers to people na yung pong kanila pong prioridad po ay nahuhubog po primarily by earthly concerns. Mga kapatid, wala man po sa kanila ang spiritual knowledge or devotion, yet madalas po nila dinedemonstrate yung pong practical wisdom in managing their affairs. So by contrast, ang sons of light naman refers naman po doon sa mga tao who belong to God, take note, at nakatanggap po ng spiritual revelation. So brothers and sisters, alam po ng mga taong ito about God's kingdom, about eternal judgment, and the importance of righteousness. So the point is, yung pong statement mo ni Jesus Christ that yung pong mga tao na nakafocus mo sa mga worldly matters,
kung minsan ang nakakalungkot, sila pa po yung nagpapakita ng greater practical wisdom kaysa doon sa mga tao who claim to belong to God's kingdom. Could you imagine that? Daig pa minsan ng hindi mananampalataya ang mga mananampalataya, which should not be the case. Dapat mas matindi po tayo sa kanila. Bakit? Kasi po nasa Lord tayo. Meron tayong Holy Spirit. Nabaptize tayo in Jesus' name. So therefore, dapat mas matindi po tayo kaysa sa kanila. Which is why, going back po sa kwento na steward, ang Bible po ay patuloy at madalas pong nagbibigay po ng babala sa mga tao. Na ano po? Not to ignore opportunities for repentance or change while time remains. Huwag pong sayangin. Pag mayroong pagkakataon ng pagsisisi, na mayroong pagkakataon para magbago, huwag pong sayangin. Same with the steward. Though dishonest, but acted decisively nung na-realize niya po yung kanyang sitwasyon. So ginamit po ng Lord na example ang parable na ito para saan? Para hamunin po yung pong mga listeners to consider whether sila po ay nagpapakita po ng parehas na seriousness about spiritual realities. Ano po ibig sabihin? Unang-una, ang mga worldly people po often show greater urgency. In what way? They plan carefully, act quickly, at gumagamit po sila ng mga available resources para po maganda po for what lies ahead. So yung pong kanila pong motivation may be purely practical, pero yung pong kanila pong actions ay nagpapahayag po ng determination and foresight. Like the practical wisdom, diligence, and preparation ng mga langgam sa Proverbs chapter 6, imagine, kahit na isa pong napakaliit po na creature, instinctively prepares for the future. In the same way, ang worldly people po often take decisive steps to secure their financial stability, yung kanilang mga social relationship, pati yung kanilang professional advancement. Yun po ang matindi sa kanila. Ganun po sila. Could you imagine that? At dapat mas matindi po tayo kaysa sa kanila. Kaya lang po nakakalungkot. Pangalawa, believers sometimes lack spiritual foresight. Yun ang problema. So in contrast, so ini-imply po ni Jesus Christ na ang mga mananampalataya po who possesses knowledge of eternal realities, kung minsan ay nabibigo po to demonstrate yung pong same level of urgency. Which should not be the case. Kasi po, yung pong danger ng ganito pong klase ng kakulangan po ng foresight can lead to spiritual complacency. At yun po ang matindi. Ano po ang sinasabi ng Bible pagdating po sa complacency? Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin po, believers are reminded to walk circumspectly. Likewise, sa Matthew 25 verse 13, tayo po ay tinatawagan upang maging mapagbantay. Yung mga mananampalataya maging mapagbantay. Dahil yung pong timing po ng pagbabalik po ng Lord is unknown. Hindi po natin alam kung kailan po siya darating. So what does this tell us? I just want you to know na yung pong lesson of the parable ay hindi po para po i-imitate po ang dishonesty, kundi ito po ay para mag-adapt doon po sa steward's sense of urgency and foresight. Why? Imagine, kung yung pong mga tao who are concerned only sa mga temporary matters ay nakakakilos po decisively para maganda po para sa kanilang kinabukasan, paano po kaya yung po mga mananampalataya na namumuhay po, na nandoon po yung katalinuhang na ayon po sa realidad ng eternity. In fact, yung pong sudden awareness ng steward of his situation leads him to recognize several important realities na binabaliwala po ng ibang tao until it is too late. Ano po yan? Una, time is running out. Let it be known, mga kapatid, na ang awareness po na ito ng limited time ay lumilikha po yan ng urgency. Bakit ko po sinabi? Alam niya po, alam ng steward, pag hindi po siya kumilos immediately, he will lose the opportunity to influence his future circumstances. Kaya po sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Likewise sa James chapter 4 verse 14, reminds believers that life is a vapor. Nandyan ngayon, mamaya-maya, wala na.
That means patuloy pong pinagdidiinan ng Biblia na ang kaiklian po ng buhay ng tao at yung pong pangangailangan gumamit ng oras wisely. So recognizing na ang oras mo ay limitado, kaya po kailangan po ma-motivate po ang mga careful decisions at ang purposeful na pamumuhay. Second, ang mga resources po are temporary. Pansamantala lang po yan. Na-recognize po ng steward na yung pong authority, yung mga resources po he currently controls are temporary. Once na nawala po siya sa posisyon, ay mawawala na rin po siya na access doon po sa master's accounts or influence over the estate. Therefore, ano po ang kailangan mangyari? Kailangan niya pong gamitin yung pong nalalabi niyang oras sa kanya pong authority while he still possesses it. Same with material possessions. Kaya po sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." Ibig sabihin, pansamantala lang po ang lahat ng bagay dito po sa world. Dumating po tayo ng wala sa world, aalis din po tayo ng wala. That is why it should not become the ultimate focus of life. Instead, we are encouraged to focus and store treasures in heaven, as said in Matthew chapter 6 verses 19 to 20. Now third, ang mga relationships po matter more than profit. Tandaan po natin. So by reducing the debts of the master's clients, nakabuo po siya ng goodwill among those who may later welcome him into their homes. Sa halip na mag-focus po siya sa financial gain, he begins investing in relationships that may secure his future. Same thing sa sinabi po sa Proverbs 22 verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches. Similarly sa Luke 12:15, ang scripture po warns people pagdating po sa covetousness. Why? Kasi po ang buhay po does not consist in the abundance of possessions. Hindi po. Kaya po ang response po niya is immediate action, no delay, no hesitation. So to cut the story short, ang sinasabi po ng Lord sa ating po lahat is that kung yung po mga worldly individuals can act urgently to secure temporary futures, financial security, yung mga social standing or personal comfort, then ang mga mananampalataya po should show even greater urgency in preparing for eternal realities. Ibig sabihin, inahamon po tayo to examine our priorities. In other words, as followers of Jesus Christ, tayo pong lahat ay sinasabihan po ng Diyos na mamuhay, na nandun po yung awareness ng ating po mga present decisions ay meron pong significance. And this is where part 2 of this parable ends. Next week po, itutuloy po natin ang part 3. But for the meantime, hanggang dito muna po tayo. Alam ko po that we have learned a lot from this parable. That is why ilagay po natin sa ating pong puso, sa ating pong isip, yung pong bawat lesson na natututunan po natin so that we can apply it in our daily lives. However, at this moment, let us try to reflect it to ourselves through this prayer. Iyuko po natin ang ating pong maulo, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po. You're so merciful that at this time, kung kailan higit namin kailangan, ay ibinigay mo po sa amin ang mensaheng ito. Lord, patawarin mo po kami na iyo po mga anak na nagiging complacent sa panahong ito. Tulungan niyo po kami na laging isa puso po ang pagiging spiritually aware at magkaroon po ng urgency sa aming pong pagpaplano, kayo din po ng foresight. Lord, turuan mo po kaming mamuhay ng may karunungan na lagi kang inuuna sa lahat ng aming mga desisyon. Uli, maraming salamat po sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin at patuloy na paggabay. Ito po'y samot dalangin namin, yung most precious and wonderful name, in the name of Jesus Christ. Amen. Glory to God sa isa pong napakaganda mensahe na narinig po natin ngayong gabi. Alam ko po na lahat po tayo kinausap po ng ating Panginoon. However, para po sa ating po mga first-time viewers, malinaw po ang mensahe ng Panginoon. Sinasabi po ng Diyos about sa po sa atin to live with the awareness that our present decisions have significance. Meron po yan, napakahalaga ng bawat decision po natin sa buhay. Hence,
we have to be wise. Pagplanuhan po natin, higit sa mga nangyayari po dito sa paligid, dito po sa mundo, ang ating pong eternal life. Alam niyo po, the wisest decision we can make right now is to ensure na yung po mga plano po natin are aligned with the will of the Lord. At nakaabang po ang Diyos sa mga desisyon po na gagawin po ninyo. At kagaya po sa steward na ito, siya po ay kumilos bago pa man mahuli po ang lahat. So tayo rin po ay may pagkakataon kumilos para po sa hinaharap. At alam niyo po, the best decision is to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Na pag sinabi po natin salvation, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we're saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Yung tatlong yan ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, tutundok o hihinto na po tayo doon or matatapos na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi ang gospel po ay sinusunod. Kaya lang po, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, ang dami mong maling nagawa sa buhay, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po ang tinitignan ng ating Panginoon, hindi po yung mga nagawa natin, hindi yung pagkatao natin, lalong hindi yung nakaraan natin, kundi yung ating pong genuine repentance. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin, and that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig. So kung una, siya po namatay, tayo naman po ipapatayin po natin na ating po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. So, dyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kainan, aminin nyo man hindi. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan,
Pero sa mga susunod na panahon, nagtataka ka, bumabalik ka sa dati. Pipilitin mo na naman magbago, babalik ka na naman sa dati. Pabalik-balik, ayaw magbago ng lubuas. Bakit po? Kasi po sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po natin power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So napaka-importante na ito po yung maganap po sa ating pong mga buhay. So first, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo ng mga first-time viewers, I encourage you na tanggapin po ang ating Panginoon habang hindi pa po huli ang lahat, habang may panahon pa, habang may oras pa. So pwede po ba sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, taas po natin ang ating pong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko natin ang ating pong mga ulo, pikit natin ang ating pong mga mata, and please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin to, nandun po yung ating pong taos-puso na pagsisisi. Hingi natin ng tawad sa ating Panginoon, ang ating pong mga pagkakamali, mga kasalanan po natin while repeating this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa lahat po ng mga interested po magpabaptize, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, andyan po ating pong FB page. Mag-iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, magkita-kita po tayo muli sa susunod po na Thursday para sa isa na naman pong makabuluhan at very timely po na mensahe po mula po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng parable na to. So God bless every one of you, and to God be all the glory.